Ako si Yani, dating kusinero, na ngayon naging isang full-time dog breeder. Hilig ko ang magluto, ganoon din ang pag-aalaga ng mga aso. Pero ang isa sa mga nagpapasaya sa akin, ang magmotor at pumunta sa magagandang lugar. Kaya tara, samahan niyo ako. Pero oops, teka, may bago tayong racket ngayon. Dahil isa na tayong ganap na MC Taxi Rider. Kaya tara, samahan niyo ako sa biyahe ko. So, susunduin natin yung pang-apat na bukyaw natin. Bukyaw! So siguro papahinga muna ako at medyo masakit na rin sa likod. Bukas ulit. Tuloy natin to. Dito naman tayo sa airbox. Palitan natin yung air cleaner and then throttle body tayo. After nun, fuel filter dito sa may tangke. Papalitan tayo niyan. So, tara, kita-kits bukas. Ayan, tanggalan natin yung throttle cable niya. Tsaka yung clamp. So, binubunot lang to. Pag bunot mo, tatanggalin mo lang to, yung sensor. So yun, pwede mo lang linisan yan. Pala, pagka tinanggal niya to, tagad niyo muna siya sa 0. Ayan, gaya ng ginagawa ko. Saktong higpit lang. Pag kumapit, tama na yun. Ayan. So, ayan na umikot. Ngayon, para pag in-start niyo mamaya, meron na siyang minor. Lagay niyo sa pangalawang ikot. Half, 1, 1.5, 2. So, yun yung starting ng timpla niya. Mamaya, mag-a-adjust na lang tayo kung mababa yung minor niya. Gagawin natin 2.5. So, balik na natin ito doon. Pero bago nyo ibalik yung ganito nyo, linisan nyo na rin to. Total na baklas nyo na rin naman. Yan, yung mga singit-singit na yan. Susunod na natin muna pala yung yung manifold. So, kalasin ko lang muna yung manifold. So, sa manifold, natanggal na natin. Bali, dalawang cable lang tatanggalin nyo. Yung sa gas, ano bang tawag dito? Tsaka itong sensor sa likod. Ayan. May pipindutin lang kayo dyan, tapos hihilain nyo. Same lang din dito. So, linisan na natin to. Punasan ko muna itong mga takip-takip niya. And tirahin na natin to ng gas. Sa paglilinis, same process din ng throttle body. Kailangan mo lang dyan ng brush. Tapos, kuskusin mo. Then, malinis na gas. And then, punasan mo na malinis na basaan. At ito, nalinis na natin. So, mukha na naman siyang sariwa. Ayan. So, balik na natin sila. So, nakabit na natin yung manifold. Tsaka yung sa sensor niya. At yung sa gas. Ngayon naman, inex na natin tong throttle body. So, tara, pasok natin. Sa throttle body nga pala, may isa lang yan na sinasalpak. Ito. Dito yan. Yan, black na yan. Ito. Dito yan isusuksok. So, tara, kabit na natin. Nakabit na natin. Ganun lang kadali. So, wag lang kayo maliligaw ha. Pag binunot nyo yung mga wire nya, make sure matandaan nyo sila. 3 lang naman yung wire na yan. So, 3 wire, 2 clamp, tapos 2 throttle cable. So, yun lang tatandaan nyo ibabalik after nyo mabaklas yan. So, ngayon, proceed tayo. Dito naman tayo sa pagre-reset ng ng ECU. Kasi once na naglinis tayo ng throttle body, syempre nagalaw mo yan, binulot mo yung sensor. So, kailangan mong i-reset yung ECU. Wala tayong tinatawag na naman tawag doon, diagnostic tools.
So, meron tayong gagawing improvise. Meron din tayong napanood sa YouTube niyan. Marami na kasing gumagawa rin ng mga tutorial. So, yun, inipon ko yung mga ganon at inadapt ko na para hindi na ako magbabayad at magpapagawa. Kaya-kaya naman natin to. Basta sundan lang natin mabuti yung pattern ng mga vlogger, trusted vlogger na mekaniko na pwede natin pagkunan ng ganito. So, yun, tara. Reset na natin yung ECU niya. Balik na natin to. At ito, nakabit na natin yung airbox natin. Sunod naman natin ngayon, yun nga, mag-ano tayo. Ito, gumawa na ako ng na-improvise kong pang diagnosing. Lagi kayong magganto kapag naglinis kayo ng throttle body. Magre-reset kayo ng ECU. So, tanggalin ko lang to kasi mahirap tanggalin ng isang kamay. Pero try ko pa rin. Pindutin lang yan, tapos inihila. So, mahirap baka maputol yung wire, manipis. Bunutin muna natin. So, ito natanggal ko na. Bali, ang gagawin natin, off lang yung susi. Tusok lang natin to. Yan, dyan sa loob. Yan, gaya nyan. So, ngayon, on naman natin yung susi. Full throttle. Umilaw, patay, then bitaw, and then off. So kanina, nakailang ulit ako, ayaw niyang umilaw. Huwag kayong kabahan, balikan nyo lang tong ginawa nyo rito sa throttle body, tsaka sa airbox. So kaya pala ayaw niyang umilaw kanina. So ngayon may na-discover lang ako. Hindi ito nakakabit. Biro nyo, napakasimpleng ano lang nito. Hindi ito nakakabit at hindi nahigpitan itong clamp. Ito. Itong dalawa na to. Hindi ko naikabit tong hose and hindi ko naikabit yung clamp. Nahigpitan. So, yun lang, dahil lang doon. Hindi siya nagpa-function. Ang galing talaga niya, no? Biro nyo, na-sense niya yun na may kulang na nakakabit kaya ayaw niya umilaw. So, yun, na-discover ko lang ngayon. Kasi nga, hindi naman tayo mekaniko. Natuklasan ko na ganun pala siya. Pag may kulang sa ginawa nyo, huwag kayo magpanik kung ba't ayaw ma-reset. Kasi balikan nyo lang yun dyan sa throttle body nyo. Kung may nakalimutan kayo. So, yun lang yung ano doon. And then, na-reset na natin. Bunutin na natin to. Improvised diagnosing tools. Balik natin yung takip. Okay na. I-start naman natin siya ngayon. So, sa una, pangalawa, maaaring hindi siya mag-i-start. Hindi i-start yung engine natin. Pero pangatlo, sure na yon. So, antayin lang natin mamatay yung tunog. Yon, medyo matagal lang talaga siya kasi nga na-reset. Unang push start. Ayaw niya. Pangalawa, pwedeng gumana na to or pangatlo. So, pangalawang try natin. Pangatlo. Pangatlo, gumana na siya. Ngayon, hayaan lang natin siya naka-start ng mga 3 to 5 minutes or 10. Kasi nga, mag-a-adjust naman tayo ngayon ng minor niya. Dapat 4 bar yan. So, dahil sa nagalaw natin siya kanina, naging 3 bar na lang. So, i-adjust natin yan. Yung minor na yan, kailangan 4 bar siya. So, check natin mamaya kung saan maganda yung tunog niya. Pag uminit na yung makina, kasi doon talaga maganda mag-adjust ng carburetor or throttle body. Tapos, eto nga pala, medyo parang maingay na rin yung part dito. So, balak ko mag-reset na rin ng timing chain. Total, nabuksan naman na natin to. Lahat ng pwede natin gawin na natin. So, dito naman, total bukas na siya at ginalaw na natin. Check niya rin natin kung maganda yung akyat ng langis niya or umaakyat yung langis niya.
ang pagluwag pataas. Kapag may dumadaloy dyan na langis, lumabas, ibig sabihin, maganda yung flow niya. Nagpa-flow siya na maayos. Yan. Titingnan nyo, lumabas na yung langis niya. Ibig sabihin, umaakit yung langis natin. So, maganda yon, magandang indication yon dahil hindi matutuyuan yung head natin. Alam naman natin, pag natuyuan yung head natin, sakit sa ulo, marami siyang sisirain dyan. So, umabot na tayo ng 20 minutes para painitin siya. Nugasan ko na rin yung langis na tumulo para hindi naman madumi. So, lumabas sa tawas. So, sakto na sa kanya yung dalawang ikot dun sa throttle body niya, yung sa adjuster, ano bang tawag dun? Kumbaga sa carb kasi merong main jet. Meron kasing air and fuel mixture. Yun kasi isa na lang. Yun yung pinihit ko kanina sa throttle body. So, dalawang round ang ginawa ko ron. So, which is tama na siya. Kanina, naka 3 bar lang yan. Nung malamig pa yung makina, in-start natin. Ngayon, 20 minutes na siyang umaandar. At, eto na yung tamang tono niya. So, hindi ko na kailangan baguhin yan. At medyo maganda na rin yung tunog ng makina niya rito, hindi gaya ng mga nakaraan nung ginagamit ko. Parang medyo may konting delay dun sa yung ganyan tunog. Parang medyo may patla. Siguro dahil nga mababa yung minor niya nung nakaraan, ganun yung tunog niya. Ngayon medyo maganda na yung tunog niya. And tahimik naman siya. All in one na to. Sa isang video na to, marami na kayong pwedeng gayahin dito, or although pwede nyo panoorin to sa ibang vlogger na mga biyasa na, pero ako kasi gusto kong ipakita sa inyo na hindi ako mekaniko pero kaya kong gawin. Gusto ko lang din sanang maisip nyo rin na kesa magbayad kayo, kung may oras naman kayo, gawin nyo na lang. So ito, natanggal ko na yung lock ng tensioner. Siguraduhin nyo lang pag tinanggal nyo to, maingatan yung spring tsaka tong o-ring. And then dito nilagyan ko na siya ng pang sundot. Ito, makikita niya ito. Allen wrench yan, 4mm. So start yung makina, then push natin. Okay na yan, painggan natin. So sinama na natin yan pag timing, kasi nga isang maintenance na lang tayo. Hanggat meron tayong pwedeng isama natin. Meron nga pala akong in-order na ano na ito, hindi nga lang dumating ngayon yung fuel filter. So sunod yun na lang din ang papakita ko sa inyo paano magpalit. So all goods na tayo. Na timing na natin yung na-reset na natin yung ano niya, yung tensioner. So balik na natin to. Sa pagbalik, palamigin nyo lang muna konti, then salpak nyo na to. So yun lang, tapos mamaya bubuhin ko na to motor, tapos hugasan na. Nalinis na natin at nabalik na natin yung fairings. Nakapag maintenance na rin tayo. After nya, next project naman natin, dito naman tayo sa front. Shock natin sa harap, no? Papalit tayo ng fork oil, tapos papalambutin natin yung bounce nya kasi medyo matigas yung pagkaka set ko ng shock niyan, kasi bala ko sana siyang i-lowered nun, kaso hindi na natuloy. Mas trip ko yung ganito kasi standard at mas magaan dalhin. Galing na kasi ako sa lowered, no? Yung kung maalala nyo yung si King Yani natin, yung unang nating motor, ay una nating Raider. Mga kabukyaw, ito na yung bagong motor natin, maintenance na natin. So yung iba, tutuloy natin pag-maintenance dito. Yung mga panglabas lang muna, gaya niyang panggilid, fuel filter, then yung front shock. Yan yung mga unahin natin. Tapos yung headlight, bala ko rin palitan yan kasi medyo pundi na yung iba. Papagawa ko rin yan. After nun, doon naman tayo puproceed sa pag-upgrade. Hindi naman yung masyado maganda kasi linis lang tingnan. Malinis concept, tsaka tipid concept. So yun lang mga chong, dito ko natatapusin tong video natin. At maraming salamat sa mga nakatapos. Pakishare naman kung nagustuhan nyo. Nga pala, sa gaya ko na hindi naman mekaniko pero gusto nyo makatipid. Hindi na imposible ngayon. Ang dami na sa YouTube nagkalat. Pero piliin nyo lang mabuti yung legit na talagang matututo kayo. At kapag in-apply nyo dun sa motor nyo, walang mangyayaring sira. Huwag kayong matakot sumubok. Madali lang yan. Para lang kayo nag-aaral and then pag exam yun, boom, alam nyo na yung sasagot. So yun lang mga chong.
mga kabukyaw. Hanggang sa susunod na content natin, hanggang sa susunod na video. So, ingat kayo palagi. Palagi kayo mag-iingat.